baka naboboard dun sa naging takbo ng proceedings over the past 2 days, no? Dahil pinag-usapan dito syempre yung authentication ng videos kung saan kita naman ng marami, no? Ng mga napanood na si Vice President Sara Duterte yung nagbanta. Okay? Pero yan, walk us through that process kung bakit kailangan pagdaanan yung nitty-gritty. Basically, to authenticate the videos. And of course, gusto kong puntahan yung mas malaking konteksto. Kasi kanina, nung bago matapos yung trial, ang pinapoint out ng defense panel is, merong konteksto yan. Yun daw yung dapat intindihin kung bakit nabitawan yung mga ganong salita doon sa video na yon. Okay, go ahead. Well, alam mo, confusing na nga sa aking abogado na may isang dekada na nagpa-practice eh. I'm sure it's also equally confusing doon sa ating mga ibang mga manonood. No? Bakit? Alam mo, una, sige, let's take a look at the process of authenticating. It is really grueling, no? At rigorous kung mapapansin mo, di ba? Paano in-authenticate yan? Sino talaga nag-download? Ano yung chain of custody? Ano yung skill level mo para i-store yan? Paano mo exactly kinumpare yan at paano mo ma-authenticate? Saan nang galing yan nung dinownload mo? Original ba yan galing sa Facebook? Hindi. Grabe yung proseso kung makikita mo yung line of questioning. And kung ma-appreciate yon ng mga supporters ni Sara Duterte because that is being questioned by the line of questioning, di ba? Ng mga senator judges na medyo alam naman natin align kay Sara Duterte at the same time the defense. Kung na-appreciate nila yung ganyang proseso, well and good. Ang gusto ko nga sabihin, yan yung due process, no? Yan yung due process na pinagkait sa mga libo-libong namatay sa war on drugs, di ba? Yung sana maki-question nila yung ebidensya, sana makakapagpaliwanag sila, sana assisted sila ng napakaraming abogado bago sila patayin, di ba? At bago na lang sila bansagan na drug lord or drug peddler kaagad without any semblance of due process. So all of a sudden, at least we're seeing how important due process is. Having said that, confused ako kung bakit ganyan yung rigor na gusto ng depensa. Kasi confused ako, umaamin ba sila na si Sara Duterte yon or hindi, or authentic yung video? Kasi last time I checked the pre-trial order, they've acknowledged that this video is what we call a common exhibit. Ano yung sabihin nun? Nung pre-trial po, in-identify ng prosecution anong mga exhibit nila, in-identify rin ng depensa kung anong mga exhibit nila. So kung pareho sila, common exhibit, they're offering it as evidence for both sides, at the very least, you concede that this is authentic because I don't think the defense will offer an exhibit that is not authentic. In other words, kung admitted as a fact na pala yung authentication, bakit tayo nag-uubos ng oras dito sa nitty-gritty? So, is the defense of is the theory of the defense is it because this is not authentic? Or is it because it's authentic kasi no-offer nila and then may konteksto yan? So medyo nalilito pa ako sa line of questioning and defense of the defense team of Sara Duterte. But at any rate, dahil nga yung prosecution will always want to err on the side of caution at ipakita na authentic naman talaga itong mga videos na ito, they had to go through that brouhaha and process. And I think they were able to do so despite constant objections yesterday ng depensa, no, ni Attorney CJ Narvasa, at kitang-kita rin naman kanina kahit na nag-cross siya, hindi nagpa-budge yung witness at sinabi ng witness, I authenticated this, I have experience, this is original, no? And nung tinanong kung ito ba ay threat, sabi niya, I think it's an absolute threat. Nawala ulit yung sounds, hindi kita marinig. Hindi ko alam kung bakit. Na-mute ako, no? Okay. Kinabahan ako Kala ko, ga-out ulit ako Hindi. Okay, help us make sense of that, no? Yun din yung I was wondering regarding that, no? Bakit ang haba? I understand the process, no? Kung bakit kailangan i-authenticate yung video na ito. Pero sobrang haba ng proseso regarding that. Ang dami mga objections, etc. So sa dulo, ano ba sa tingin mo yung gustong patunayan dito? Kasi for instance, diba, bago matapos yung hearing kanina, pinag-usapan naman yung konteksto na hindi daw yun yung nagsasalita sa video, that was not the Vice President. That was a mother, a daughter, a sister, etc. talking. Tapos pinag-usapan yung konteksto kung bakit nasabi yun. So iniisip ko, kung gano'n naman pala, bakit pa tayo nag-uubos ng oras dun sa pagki-question, doon sa nitty-gritty ng video? Kung ang konteksto naman pala yung gustong tutukan.
Correct. Kaya nga I was being confused I was really largely confused. It might be dilatory on the part of the defense. Pero sa akin kasi, no, pagka yung defense would be overly dilatory, tandaan natin, Christian, na ito kasing impeachment court, sui generis nga ito, a class of its own, no? Hindi ito ordinaryong korte. So kung tingin nila sa ordinaryong korte, parang suppress the evidence as much as possible, that might be counterproductive here, and people's time are being wasted, and they recognize it, no? And nakita na rin natin dati sa impeachment ni Erap Estrada na pag pinipigilan ng ebidensya, lalong nagagalit ang taong bayan. And napansin ko lang, I mean, these are very respectable lawyers on the part of the defense, and I don't wanna pretend that I know better than them. Pero ako lang, I will be uncomfortable, no, with the fact with the way they will present their evidence kung ako yung nasasakdal dahilan sa impeachment trial ito, at kailangan naiintindihan ito ng publiko I feel like the case theory of the defense parang hindi napapadala sa publiko kung ano talaga ba ang depensa. Peke ba ito o authentic ito o totoo na yan pero may explanation naman yan. And kung yung former, bakit nila inoffer as an exhibit as well? Kung yung latter, does it excuse the Vice President, especially considering the fact that the Vice President, as the second highest official of the land, a heartbeat away from the presidency, yung word niya kasi policy, tsaka mas mataas yung expectation sa kanya sa Vice President. Tandaan natin ang case theory ng prosecution dito, sa opening statement pa lang ni Congressman Defensor, ang sabi niya, may mga bata na nagiging violente, merong binaril, di ba? And this is the kind of example kasi that we are seeing. And kung pinapunish natin sila, bata man sila, ordinaryong tao man sila, paano pa kaya yung pinakamataas na mga opisyalis natin? Yan ang case theory. Ang case theory ng prosecution is the continued overall fitness of the Vice President to remain in office. At kung ako yung depensa at gagamitin pa ng kliyente ko yung word na bloodbath, after that case theory of the prosecution, I will really be uncomfortable kasi it affirms the notion that indeed may proclivity sa violence ito, ipapakita na nga na nananapak siya ng sheriff, ipapakita na nga yung threats niya, ipapakita na nga yung ability niya to actually be able to follow through with her threats. Tapos sasabihin mo pa, this is a bloodbath. At nung dumating ka sa Senado, andong ka na nga. Nandun ako na Christian, nagkasalubong kami. No? First time ko na nakita si Sara Duterte. Pagdating ko, kita ko siya dati, nagkagulo, natulak literal na, natulak ako sa pader, sa gilid, no? Kasi talagang ibang klase, nung dumating, nagkagulo lahat, no? Daming mga media and all, sigang-siga, And ako, nasa isip ko noon, nung as an ordinary citizen, I'm not part of the prosecution, ang sabi ko, wow, so wakas, at least mag-i-explain na yung Vice President. Kaso hindi nag-explain nag-iwan lang ng one sentence, as ang ginamit pa, bloodbath and bludgeoning. No? Ginamit pa Invictus, bludgeoning of chance, under the bludgeonings of chance, di ba? My head is bloody, but unbowed. Oo, pero ang, di ba, yung nakalimutan niya sabihin doon is under the bludgeonings of chance. Pero ito kasi hindi ito bludgeonings of chance. Hindi ito nangyari lang dahil pinadala sa iyo ng mundo na chance lang ito. Hindi, di ba? Nahuli sa sarili niyang bibig para tong si Marcoleta. Di ba? Si Marcoleta na with hubris, kung ano ng mga sinasabi na nag-accept ng donation, ganoon din kasi yung kay Sara Duterte. Di ba? Nahuli siya sa kanyang bibig, nagwawala siya at sinabi niya ng kontrata na siya ng assassin. And the question is that the kind of public officials we want? So sa akin, hindi rin napag-usapan ng day one, and I'm pleasantly surprised, but I think it's the proper thing to do kung ano bang burden of proof required, di ba? Dito, anong quantum of evidence required? Sabi, pinag-usapan na yung proof beyond reasonable doubt, preponderance of evidence, substantial evidence ba, overwhelming preponderance of evidence ba, according to Miriam Defensor Santiago. The impeachment court did not settle that, no? Pero I think it's because ang totoong burden of proof dito, ang quantum proof required is yung overall fitness ng to remain in office. Yeah. And that is the case theory of the prosecution. So I would caution the defense, di ba? And I will suggest nga na siguro tama nga rin na hindi na nila pinag-appear yung kliyente nila kasi baka maging Exhibit A. Exhibit A na hindi dapat siya mag-continue na mag-remain in office pagka nagwala-wala na naman doon, nawala na naman yung temper niya. Yun siguro rin kaya hindi na rin nag-stay, no? And naintindihan ko rin naman siguro yun. Kaso hindi na naman nag-explain.
Okay, ito. Help us understand this, no? Kasi kanina binanggit din ng kanyang abogado, 'di ba, sa pagtatanong doon sa NBA agent. As far as you know, meron bang conviction na in a court of law ito si Vice President regarding inciting to sedition or grave threat? So as far as the witness nyo, syempre wala, no? Wala pang conviction. Now, yung bang issue na yan, how is that related, let's say, in an impeachment trial na alam natin na sui generis? Porke ba wala pang formal na kaso na isasampa, for instance, in a court of law, diba? A criminal case against the Vice President related to this, ibig sabihin ba nun, ligtas na siya dito sa impeachment proceedings na ang pinag-uusapan naman yung fitness niya para manatili sa pwesto at kung dapat ba siyang iban from holding public office in the future? What's surprising is, alam mo, overly technical yung depensa, di ba? From the opening statement pa lang, overly technical na itong depensa, di ba? Ang sabi nila, burden of proof nasa kabila. Pero hindi na sinasagot yung fact kung whether or not totoo yung mga paratang. In fact, hindi nga sinabi ng depensa kung inosente itong si kliyente nila. Yeah. Alam mo, Christian, alam mo, isang dekada lang palang naman ako sa practice, no? Pero ako kasi kapag ako trial lawyer, lalo ako nasa defense ako, which is in the case of Laila de Lima, the first thing that we said is, inosente kami. We're being persecuted, inosente kami, at alam namin yon. And si Laila de Lima, halos hindi nag-absent. I don't recall a single instance na nag-absent yan. Meron yata na nagpa-check up lang, pero humabol pa eh. No? Hindi nag-absent yung trial, tinignan niya lahat sa mata. At dahil alam niya, inosente siya, hindi siya yung hindi nag-a-attend. At hindi niya sinabi namin categorically inosente siya. So I was confused day one pa lang kung inosente, bakit hindi masabi na inosente yung kliyente nila? Baka alam kasi nilang hindi. So nagtataka ko doon, bakit hindi yun yung knee-jerk reaction? Why am I saying this? No? Kasi parang ang daming technical na sinasabi ng depensa, pero napaka-inconsistent rin naman nila sa technical rules. And yung ginagamit nila ngayon ng reasoning, dalawang bagay. No? Yung una, may nakasuhan na ba? Hindi ba ang tinatawag natin doon, res ipsa loquitur, fallacy? It does not follow that just because wala pa siyang kaso doesn't mean na hindi siya guilty dito sa paratang na ito. And in fact, you are asking the impossible because kinasuhan ko ng plunder si Sara Duterte last year, di pa gumagalaw kasi nga immune from suit, may theory na immune siya from suit kaya hindi ginagalaw ng ombudsman yan unless ma-impeach na siya. In fact, ang nakalagay sa Office of the Ombudsman, sa Ombudsman Act, pwede silang mag-pursue ng mga ganitong investigation for purposes of impeachment. Kaya nga hindi umuusad pa yung mga kaso ni Sara Duterte. So they're asking the impossible apart from the fact that this is res ipsa loquitur. Ganyan din yung 32 million ang bumoto dyan eh. Res ipsa loquitur yan. Doesn't follow na hindi na siya pwedeng ma-impeach at appeal to population yan. Just because 32 million yan doesn't mean hindi na siya pwedeng magkamali kasi following their theory and following their logic, di wala na pwedeng ma-impeach every single time na mataas ang boto. Diba? Yun nga yung precisely the point, diba? Kung yung 32 million, it's not a question whether 32 million na nakuha niya. It's not a question whether mas marami pa yung boto nakuha niya kaysa sa mga prosecutors because the prosecutors are not the ones on trial. No? Ang issue is yung 32 million na bumoto sa kanya, binetray yung boto na yon because of subsequent actions when she assumed the office of the vice presidency. So we're pertaining to the fact of her actions after being elected and not whether or not 32 million ang bumoto sa kanya. So again, this is res ipsa loquitur, this is a fallacious, and anyone, kahit hindi ka abogado, alam mo yun, yung logic ng first year, pinag-aaralan na natin yan, di ba? Yung it does not follow. Res ipsa loquitur, di ba? And dahil kahit na overly technical yung depensa ng mga lawyers niya, nagtataka lang ako kung bakit parang yung mga overly technical things na pre-prescribe nila sa prosecution, hindi nila ma-prescribe sa kanilang sarili. No?